Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 776. Tatlong marka ng Secret Technique. Ang kapaligiran sa bahay na kawayan ay tila naging solid sa sandaling ito. Si Xiaoyan at Medusa ay natigilan habang nakatingin sila sa First Elder na ang mga salita ay nakakagulat. Gaano man sila kalmado, walang alinlang ang nanginginig sila sa isang mapurol na kalagayan sa sandaling ito. Buntis. Talaga. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay kumaibat ng napakalakas. Hindi niya makontrol ang bahagyang udyok para tumalon. Iyon ang kanilang unang pagkakataon. Nagkataon lang ba talaga? Ang reaksyon ni Medusa ay katulad na hindi mas mahusay. Ang karaniwang mapagpasyang at pamatay na aura niya ay tuluyan nang nawala. Bahagyang nakabuka ang kanyang maliit, mamasa-masang, mapupulang labi habang ang kanyang mahabang leeg ay bahagyang pumipintig. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nasa isang estado ng kaguluhan na hindi siya makapagbitaw ng isang salita. Ang babaeng tulad niya ay hindi kukurap kapag nakikipag-away sa isang tao o kumikitil ng buhay ng ibang tao. Gayunpaman, sa ngayon siya ay tulad ng isang nataranta, nawawalang maliit na batang babae. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ganitong bagay. Iyon. First Elder, nagkakamali ka ba? Ubo. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula noong nangyari ang bagay na iyon sa ilalim ng lupa. Ayon sa pagkakaalam ko, ang pagbubuntis ay hindi nangangailangan ng ganoong katagal, tama ba? Si Xiaoyan ay unti-unting gumaling pagkaraan ng ilang sandali bago nagsalita sa paraang huminto. Ang isang taong ahas ay iba sa isang tao. Bukod dito, ang pinuno ng tribo ay naging Heavenly Swallow ang Python, isang halimaw mula noong sinaunang panahon. Natural, may ilang pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Hindi bihira para sa isa na buntis sa loob ng 1 taon o kahit na ilang taon. Umiling ang First Elder habang sumagot siya. Agad na umagos ang malamig na pawis sa noo ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. First Elder, dapat ay mali ang iyong naramdaman. Bakit kahit ako ay hindi alam tungkol dito? Nagmamadaling tanong ni Medusa. Sa wakas ay naka-recover na siya sa kanyang mapurol na estado sa sandaling ito. Ang puwersa ng buhay ay napakahina. Napakahirap para sa akin na maramdaman ito kung hindi natin ginamit ang secret technique upang suriin. Natural lamang na hindi mo ito naramdaman. Ipinaliwanag ng First Elder. Kailangan pa talagang maghintay at suriin kung ang maliit na puwersa ng buhay ay senyales ng pagiging buntis. Gayunpaman, kung totoo ang bagay na ito, ang ating tribong ahas ay magkakaroon muli ng isa pang inapo na nagtataglay ng linya ng Medusa. Ito ay isang napakalaking bagay sa ating tribo. Isang makinis na pamumula ang bumalot sa mukha ng First Elder nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Ang kanyang mga mata ay nakakuha ng karagdagang pananabik. Nakahinga ng maluwag sina Xiaoyan at Medusa nang marinig nilang hindi kinumpirma ng First Elder ang bagay na ito. Baka aksidente lang ang bagay na ito. Totoo man ang bagay na ito o hindi, dapat mong tandaan na maging maingat sa hinaharap. Marahil pagkatapos ng isa pang yugto ng panahon, dapat mong makumpirma kung ano ang nasa iyong katawan. Nagsalubong ang kilay ng First Elder at nagsalita sa malalim na boses nang makita niya ang hitsura ni Medusa. Gaano katagal ang panahong ito? Tahimik na tumawa si Xiaoyan habang nagtatanong. Ang lahi ng taong ahas ay iba sa lahi ng tao. Ito ay lalo na para sa Medusa bloodline. Kung siya ay talagang buntis, malamang na hindi ito magiging maikli. Karaniwan na ang pagbubuntis ay tumagal ng 3 hanggang 5 taon. Ang First Elder ay nagsalita sa mahinang paraan. Muling nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ito. Ito ay maswerte. Kung kinumpirma niya na ito ay sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, maaaring tumalon talaga siya pababa mula sa pader ng lungsod. Ang kasalukuyang siya ay walang nikatiting na pag-iisip ng pagiging isang ama. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakalaking bagay para sa aming tribo ng taong ahas. Ang Medusa bloodline ay napakalakas. Kaya, ang sanggol ay mangangailangan ng di mabilang na bilang ng mga elixir upang mapangalagaan ito habang ito ay nasa loob pa ng katawan ng ina. Sa ganitong paraan, ang lakas ng sanggol ay magiging mas malakas pagkatapos itong ipanganak.
Ang potensyal ng sanggol ay magiging lubhang nakakatakot. Sinulyapan ng First Elder si Xiaoyan habang nagsasalita ito. Ayon sa secret technique sa loob ng clan, ang pagpapakain ng isang Medusa baby ay nahahati sa top, middle, at low grades. Ang sanggol na inayos mula sa paggamit ng tatlong grades na ito ay magkakaroon din ng iba't ibang potensyal. Kung ang isang low-grade secret technique ay ginagamit upang mapangalagaan ang sanggol, ito ay titigil sa Daowang class maliban kung ito ay matugunan ng isang maswerteng pamamaraan. Kung ang potensyal na bata ay walang lihim na pagkakataon. Ito upang maabot ang klase ng Daozang ang lihim na pamamaraan ng pinakamataas na grado ay magiging mas malakas. Medyo nagtaka din si Xiaoyan nang marinig niya ang iba't ibang grado ng mga pagkain na binansagan ng secret technique. Tinanong niya, kung ganoon, anong grado ng secret technique ang ginamit para sa Medusa? Middle grade. Tumawa ang First Elder. Gayunpaman, walang ganap dito. Kung ang isang tao ay may swerte at talento, ang isa ay natural na makakaasenso sa isang mas mataas na antas. Siyempre, ang pagsisikap na dapat gawin ng isang tao ay maraming beses na higit pa kaysa sa isang sanggol na tumatanggap ng mababang antas ng pagkain. Talagang nasa middle grade pa lang siya. Natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kasalukuyang lakas ng Medusa ay tiyak na maituturing na medyo malakas kahit na inilagay sa buong hilagang kanlurang rehiyon. Hindi inaasahan na nasa middle grade pa lang siya. Ang mga kinakailangan ng secret technique nourishment ay sobrang malupit. Noon, para magamit ang middle grade na secret technique sa kanya, naubos na ng ating tribo ng taong ahas ang karamihan sa kung ano ang mayroon tayo para kumuha ng high-tier alchemist na gumugol ng mahabang panahon para makumplito ang pagkain. Walang magawang umiling ang First Elder. Sinabi niya. Ang isang mababang grade na secret technique ay nangangailangan lamang ng ilang ordinaryong mga table task na nagtataglay ng kaunting enerhiya sa loob nito. Ang isang middle grade na secret technique ay nangangailangan ng tier 6 medicinal pill na kilala bilang snake marrow bone shedding pill bilang pangunahing gamot. Ang mas mataas na grado na secret technique ay nangangailangan ng medicinal pill na kilala bilang Heaven Soul Blood Bone Pill na napakahirap pinuhin. Ang pill na ito ay isang tier 7 medicinal pill. Ito ay pinakamahusay na magagawang ganap na mailabas ang potensyal ng isang Medusa na sanggol. Ang kinabukasan ng sanggol ay masasabing nakakatakot. Gayunpaman, napakahirap na pinuhin ang ganitong uri ng medicinal pill. Bukod dito, nagtataglay din ito ng kakayahang agawin ang enerhiya ng langit. Kaya naman, ang isang pill calamity ay kasunod ng kapanganakan nito. Kung ang isa ay hindi maingat, ito ay lubhang karaniwan para sa tableta na sirain at ang tao ay mamatay. Ang aming lahi ng taong ahas ay hindi pa nagkaroon ng kahit anong Medusa bloodline na pinalusog ng pinakamataas na grado na secret technique sa napakaraming taon. Ang tono ng First Elder ay medyo nanghihinayang sa pagtatapos ng kanyang pananalita. Sumili ang pagkagulat sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang sinabi ng First Elder. Ito ay hindi inaasahan na ang tribo ng taong ahas ay talagang nagtataglay ng isang mahiwagang secret technique. Hindi nakakagulat na ang bawat henerasyon ng Medusa ay napakalakas. Ang lakas ng gamot ay pumasok na sa maliliit nilang katawan noong nasa sinapupunan pa sila ng kanilang ina. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang dila at pinuri sa loob ng kanyang puso. Bahagya siyang tumawa. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan. Minsang sumanib ang Medusa sa diwa ng Heaven Swallow ang Python. Ang mahinang puwersa ng buhay na ito ay maaaring iyon ng Heaven Swallow ang Python. Ito ay hindi imposible. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nakakaapekto sa bloodline ng aming tribo ng taong ahas. Kaya, kailangan nating simulan ang paggamit ng secret technique nourishment ngayon kahit na maliit lang ang posibilidad. Kung hindi, mawawala sa atin ang pinakamagandang pagkakataon kung ang mga bagay ay maaantala ng napakatagal. Tumango ang First Elder bago nagsalita sa mabagal na paraan. Ngumiti si Xiaoyan sa kanila habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Medusa nang hindi nag-iiwan ng bakas. Sa sandaling ito, ang maselang kamay ng huli ay marahang nakahawak sa kanyang ibabang tiyan. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Malamang na kahit siya ay hindi inaasahan ang isang bahagyang puwersa ng buhay na lilito doon.
Baka sa mukha ng First Elder ang isang pangit na ngiti habang tumatawa. Ang bagay na ito ay may malaking kaugnayan din kay Chief Xiaoyan. Kaya, dapat mo ring tanggapin ang responsibilidad. Natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na kumaibat ang sulok ng kanyang bibig. Tinawag siya ng ilang matatandang lalaki na ito na may balak na managot siya. Kung gayon, ano ang gusto ng First Elder? Kung talagang buntis si Medusa, ikaw ang magiging ama ng bata. Kaya, ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ay mga bagay na may tungkulin kang gawin. Nakangiti ang First Elder habang sumagot. Hindi siya nag-abala tungkol kay Medusa, na ang mukha ay biglang namula dahil sa kanyang mga sinabi. Itong relasyon. Gusto mong sabihin sa akin na managot ako. Pinahid ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa isang iglap, talagang hindi siya sigurado sa dapat niyang sabihin. Ayon sa sinabi ng First Elder, kung ang bagay na ito ay totoo, ang bata sa sinapupunan ni Medusa ay tiyak na magkakaroon ng bahagi ng kanyang dugo. Maaari nga itong ituring na kanyang anak na may kaugnayan sa dugo. Tama at nararapat lamang na gawin ng isang ama ang isang bagay para sa kanyang anak. Ano ang ibig sabihin ng First Elder? Sa wakas ay maingat na nagtanong si Xiaoyan makalipas ang ilang sandali. Kaming mga matatanda ay hindi makikialam sa usapin sa pagitan mo at ni Medusa. Gayunpaman, kailangan mong magsikap para sa batang ito. Ubo. Ang tribo ng taong ahas ay nakatagpo ng isang malaking kapahamakan sa pagkakataong ito. Malaki ang nawala sa amin ng kung ano ang naimbak ng tribo. Kaya, sa pagkakataong ito, makukuha lamang namin ang pinakamababang grado sa 3 marka ng secret technique. Ang First Elder ay tusong ngumiti kay Xiaoyan nang sabihin niya ito. Gayunpaman, sa posisyon at kakayahan ni Chief Xiaoyan, sa tingin ko hindi mo gugustuhin na ang iyong kadugo ay makakuha ng pinakamasamang pagtrato, tama ba? Sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan nang makinig siya hanggang sa puntong ito. Ang matandang ito ay talagang nagbabalak na mangikil. Dahil naintindihan na ni Chief Xiaoyan, hindi na rin ako magsasabi ng iba pang walang kwentang bagay. Nabalitaan na isa kang Tier 6 Alchemist. Ang First Elder ay biglang ngumiti at nagtanong nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Medyo nag-init agad ang mga mata niya nang mabanggit niya ang Tier 6 na Alchemist part. Oo, napatingin si Xiaoyan kay Medusa. Bahagya siyang tumango. Maliwanag, siya ang nagbanggit nito sa unang Elder. Kung ganoon, maaari ko bang malaman kung maaari naming makuha si Chief Xiaoyan upang tulungan ang magiging Medusa bloodline na ito na pinuhin ang isang medicinal pill na kailangan ng middle grade secret technique, ang Snake Marrow Bone Shedding Pill. Tumawa ang First Elder. Tinitigan niya si Xiaoyan ng buong time habang nakangiti. Kahit na nahulaan na ito ni Xiaoyan sa kanyang puso, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata nang marinig ang kahilingan nito. Gaya ng inaasahan. First Elder, ang bagay na ito ay hindi pa nakumpirma. Hindi ba't medyo hindi nararapat na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan? Bukod dito, hindi ba Snake Marrow Bone Shedding Pill lamang ito? Sa kasalukuyang lakas ng reyna na ito, hindi imposibleng makakuha ng isang Tier 6 na Alchemist upang makatulong sa pagpino nito. Si Medusa sa gilid ay agad na nagpakawala ng malamig na singgal nang ibuka niya ang kanyang bibig at sumagot nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nagsasagawa kami ng pag-iingat. Sa bagay na ito, mas mabuting magkamali kaysa makaligtaan ito. Kung ito ay talagang totoo at nalampasan namin ang pinakaangkop na oras, sino ang mananagot sa resulta? Ang First Elder ay nagkunot ng kanyang mga kilay, at tumugon sa isang mahigpit na paraan. Ang mga mata ng First Elder ay matamang nakatitig kay Xiaoyan nang magsalita ito hanggang sa puntong ito. Dahan-dahan niyang sinabi, "Maaari ko bang malaman kung ano ang opinyon ni Chief Xiaoyan?" Napakunot ng noo si Xiaoyan. Napaisip siya saglit bago bahagyang umiling. Ang mga ekspresyon ng 4 na Great Elder at Medusa ay hindi sinasadyang lumubog sa paraang mahirap pansinin nang makita siyang umiling-iling. Napakagatlabi ang huli. Ang dating tingin niya kay Xiaoyan ay unti-unting naging malamig. Ang Snake Marrow Bone Shedding Pill ay maaaring isang Tier 6 na medicinal pill, ngunit medyo mababa pa rin ang level nito. Sa tingin ko ay hindi naman masama ang Heaven Soul Blood Bone Pill.
Ano sa palagay ninyo? Kinapa ni Xiaoyan ang kanyang baba, itinaas ang kanyang ulo, at nagsalita sa paraang nagsusuri. Battle Through the Heavens. Kabanata 777. Pagpapagalit. Nang iangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos tumunog ang kanyang boses, nakita lang niya ang dalawang gulat na mukha. Hindi niya maiwasang matigilan habang maingat na nagtanong. Ano ito? Hindi ba ito magagawa? Ugh. Hindi, hindi. Oo, oo, syempre magagawa ito. Ang First Elder ay nagmamadaling tumugon nang marinig niya ang kanyang mga tanong. Baka sa kanyang mga mata ang ligaw na saya na mahirap itago. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyan ay handang gumastos ng labis na pagsisikap upang pinuhin ang pinakamataas na grado na Heaven Soul Blood Bone Pill. Bilang elder ng tribo ng taong ahas, natural na naiintindihan niya ang kahirapan ng pagpino ng ganitong uri ng medicinal pill at ang mga panganib na dapat tiisin ng isa. Ang mga ekspresyon ng iba pang tatlong elder, na nakatitig kay Xiaoyan na may madilim at malamig na mga tingin kanina, ay agad na naging malumanay. Mahina silang tumango. Kahit na ang taong ito ay isang tao, siya ay sa pinakakaunti hindi puot. Mabilis ding nawala ang lamig sa mga mata ni Medusa. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng isang kahinahunan na hindi kailanman umiral nang tumingin siya kay Xiaoyan. Siyempre, ito ay tumagal lamang ng isang iglap bago ito muling naitago. Hihihi. Chief Xiaoyan, natural na hindi problema kung gusto mong pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill. Ibibigay ko sa iyo ang formula ng gamot para dito mamaya. Gayunpaman, ito ay isang Tier 7 medicinal pill. Napakahirap itong pinuhin. Bukod dito, sinamahan din ito ng isang kidlat na sakuna habang nag-aaral si Xiao na medyo may panganib na. Nakangiti ang First Elder habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan habang nagsasalita siya. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagsalita ng dahan-dahan. Sa aking kasalukuyang antas ng pagpino ng pill, ang pagpino sa Heaven Soul Blood Bone Pill na ito ay maaaring magkaroon ng napakataas na rate ng pagkabigo. Gayunpaman, kung bibigyan ako ng sapat na oras, dapat ay matagumpay kung mapino ito. Tama iyon. Ang tingin ni Xiaoyan ay nananatili sa Medusa nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Bahagya siyang tumawa. Maaari ko bang malaman kung ano ang pinakaangkop na oras? Sa kasalukuyan, ang kaunting puwersa ng buhay sa katawan ng pinuno ng tribo ay lubhang mahina. Maliwanag, ito ay nabuo lamang sa loob ng maikling panahon. Kung ito ay senyales ng pagbubuntis, dapat nating simulan ang secret technique na pagpapakain sa loob ng pinakamaraming 2 taon. Kaya naman, si Chief Xiaoyan ay dapat pinuhin ang isang Heaven Soul Blood Bone Pill sa loob ng 2 taon na ito. Medyo nag-alinlangan ang First Elder bago nagsalita. Sa loob ng 2 taon. Ha? Nag-isip sandali si Xiaoyan bago agad tumango. Sinabi niya sa malalim na boses. First Elder, makatitiyak ka na ibibigay ni Xiaoyan ang Heaven Soul Blood Bone Pill sa loob ng 2 taon. Ito ay tulad ng sinabi ng First Elder. Hindi alintana kung talagang buntis si Medusa, dapat nilang gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Bagamat walang iniisip si Xiaoyan na maging isang ama, ang sanggol ay isang bloodline pa rin ng Xiao clan kahit gaano pa ito sabihin ng isa. Dapat natural na ibigay niya sa sanggol ang pinakamahusay. Agad na tuwang-tuwa ang mukha ng First Elder nang marinig niya ang garantiya ni Xiaoyan. Ngumisi siya at tumango habang sinabi. Ang matandang ito ay tiniyak din sa kasunduang ito ni Chief Xiaoyan. Kung totoo ang bagay na ito, ang aming tribo ng taong ahas ay maaaring makabuo ng isang hindi pa nagagawang napakalakas na tao. Tahimik na tumawa si Xiaoyan. Maliban sa samahan sila sa pagtawa, mukhang wala na siyang ibang magagawa patungkol sa bagay na ito. Ang saloobin ng 4 na elder kay Xiaoyan ay malinaw na naging mas mainit pagkatapos nilang talakayin ang pangunahing isyu. Ngumiti sila at nakipag-chat sa kanya saglit bago iniabot ang medicinal formula para pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, ikanaway nila ang kanilang mga kamay at pinaalis si Medusa at siya. Lumabas ang 2 tao sa bahay na kawayan at saglit na naglakad sa tahimik na maliit na daanan. Pagkatapos, lumingon si Xiaoyan para tingnan si Medusa na ang mga mata ay diretsyong nakatingin sa harapan.
Gayunpaman, ang kanyang mukha ay naglalaman ng bahagyang pamumula. Tumawa siya ng mapait at sinabing, "Ito. Relax, kung magiging totoo ang bagay na ito, kailangan mo lang gawin ang hinihiling ng Elder at pinuhin ang isang Heaven Soul Blood Bone Pill. Hindi mo kailangang alalahanin ang iba pa." Sumulyap si Medusa sa kanya at nagsalita sa mahinahong paraan, na tila naramdaman ang komplikadong emosyon ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay naiinis habang umiiling. Sa sandaling ito, hindi pa siya nakaka-recover mula sa matinding pagkabigla. "Alam ko ang ilan sa iyong mga isyo. Kaya naman, hindi ka dapat mag-alala na guluhin ka ng reyna na ito. Wala rin akong interes na iyon. Kapag matagumpay mong napino ang Heaven Soul Blood Bone Pill sa hinaharap, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. Walang pipigil sa iyo. Kung ito talaga ang bagong Medusa bloodline, ang tribo ng taong ahas at ako ay gagawin niya ang lahat ng aming makakaya para maiayos siya." Tiningnan ni Medusa ang kanyang maceland, pinongbaywang habang siya ay mahinang nagsasalita. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Bakit ang mga salitang ito ay nagpamukha sa kanya na isang pabago-bago at irresponsibleng tao? Gayunpaman, kung iisipin niya ito ng detalyado, mapait na ngumiti at bumuntong hininga lamang siya. Ang relasyon nila ni Medusa ay komplikado. Ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay hindi maihahambing sa nararamdaman nila ni Zon-er. Gayunpaman, pagkatapos ng bagay na iyon sa ilalim ng lupa, hindi niya basta-basta maaaring baliwalain si Medusa. Ito ay lalo na pagkatapos ng ganoong bagay na nangyari, na naging sanhi ng kanyang relasyon kay Medusa upang maging mas malalim. Siyempre, alam din niya na maaaring makaramdam si Medusa ng ilang emosyon para sa kanya na mahirap ilarawan. Ang pinagmulan ng mga damdaming ito ay nagmula sa bagay sa ilalim ng lupa. Kung tutuusin, kahit gaano kalupit si Medusa, babae pa rin siya. Malaki rin ang halaga niya tulad ng pagkawala ng kanyang virginity. Noon, kung hindi nagdulot ng gulo ang Heaven Swallowing Python, malamang na napatay niya si Xiaoyan. Sa paglipas ng panahon, maaaring hangina ang impluwensya ng Heaven Swallowing Python. Kasabay nito, ang paglaban at hangarin ng pagpatay na naramdaman niya para kay Xiaoyan sa loob ng kanyang puso ay unti-unting nabawasan pagkatapos nilang magkasama ng mas matagal. Sa ngayon, malamang nabihira nang nabuo ng kanyang puso ang mga kaisipang iyon mula noon. Magkikita pa rin tayo hanggang sa puntong ito. Maaari kang magpadala ng isang tao upang ipaalam sa akin kung kailan mo balak na patayin si Yan Luotian at ang 3 Mulan Elder. Biglang huminto ang mga yapak ni Medusa. Nagsalita siya sa mahinang boses habang si Xiaoyan ay bumubuo ng mahabang mukha. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Narinig lang niya ang mga salitang ito nang makita niyang nakatalikod na si Medusa. Napailing na lang siya nang walang magawa. Mukhang ang ekspresyon niya kanina ay naging dahilan para medyo hindi siya masaya. Mga babae talaga. Nakatayo si Xiaoyan sa maliit na daanan habang nakatingin sa magandang gumagalaw na figure na naging malayo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya at mag-isa lang siyang makalabas ng compound. Dahan-daang lumabas si Xiaoyan. Nagtungo siya sa harapan na parang walang tao sa paligid niya. Hindi niya pinansin ang maraming nakakausisan na mga tingin sa paligid habang paalis siya. "Yung lalaking yon, tumigil ka." Naglalakbay si Xiaoyan sa labas ng bakuran ng makarinig ng malakas na sigaw. Isang pares ng matipunong figure ang kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Nagtaas ng ulo ang huli at nagsalubong ng kilay. Pinag-aralan niya ang 2 lalaking taong ahas na nagpakita sa kanyang harapan. Ang isa sa kanila ay si Mobasi na naglunsad ng palihim na pag-atake laban sa kanya kanina. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang malamig na mabagsik na lalaking taong ahas. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang aura, siya ay talagang isang piling tao na dawhuang. Gayunpaman, dapat ay nasa 2-star o 3-star lamang siya. Brother Heido, siya si Xiaoyan, ang taong binanggit ng iilang elder na posibleng asawa ng pinuno ng tribo. Tinitigan ng masama ni Mobasi si Xiaoyan bago agad na sinabihan ang malamig na taong ahas na nasa tabi niya. Ang taong ahas na tinawag na Modo ay tumango. Ang kanyang hugis at sulok na mga mata ay nakatutok kay Xiaoyan habang nagsasalita sa malalim na boses.
Tao, ako ang pangalawang commander ng tribo ng taong ahas, si Heido. Bagamat ang aming tribo ng taong ahas ay sumang-ayon na makipag-alyansa sa iyo, mas mabuti na lumayo ka sa pinuno ng aming tribo. Kung hindi, ang magiging malas ay ikaw. Ang aming lahing taong ahas ay hindi magkakaroon ng anumang relasyon sa ibang mga lahi. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Medyo nakaramdam na siya ng inis sa paulit-ulit na provocation ng mga taong ito. Kaya naman, isang mahinang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nakakaramdam na ng sobrang gulo. Kung ang mga taong ito ay nagdagdag ng panggatong sa apoy, hindi ginagarantiyahan ni Xiaoyan na hindi niya sila mahiga sa lugar na ito. Napakaraming eksperto mula sa tribo ng taong ahas na kasalukuyang nasa labas ng bakuran na ito. Nang makita nila na talagang natagpuan ni Moba si Heido bilang kanyang katulong, nagsimula silang magsiksikan sa lugar na ito ng may labis na interes. Sa mga posisyon ng dalawang taong ito sa tribo, natural na alam nila na ang relasyon ni Xiaoyan at Medusa ay medyo naiiba. Tumabi ka. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang nagsasalita sa mahinang boses nang maramdaman niya ang dumaraming mga titig na nakatutok sa kanya. Isang matinding kislap ang sumilay sa tatsulok na mga mata ni Heido habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Sana, hindi na kita makikita rito sa susunod. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Sa wakas ay nawala na niya ang kanyang huling thread ng pasensya. Dahan-daang gumalaw ang kanyang mga paa bago lumitaw sa harap ni Heido at Moba si makalipas ang ilang sandali. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa dalawang taong ito na tila mga metal na kalasag ng karne. Gumalaw ang kanyang mga paa at marahan itong nabangga. Bang! Ang tila banayad na salpukan ay sumabog sa isang mahinang tunog. Agad na ibinalik ang katawan ni Heido at Moba sa harap ng maraming nakapaligid na nakatulala na mga tingin, na tila sila ay nakaranas ng matinding suntok. Ayos pa rin si Heido. Napaatras lang siya ng ilang hakbang bago pinatatag ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, nahulog talaga si Moba sa kanyang kwitan pagkatapos na umatras ng mahigit 10 hakbang. Namula rin bigla ang mukha niya. Ang mukha ni Heido ay naging hindi pangkaraniwang solemn matapos patatagin ang kanyang katawan. Bagamat lumitaw ang taong ito na parang kakapasok lang sa klase ng dawwang, talagang hindi inaasahan na taglay niya ang nakakatakot na lakas. Karamihan sa mga eksperto sa tribo ng taong ahas ay nakakalat upang ipagtanggol ang mga natitirang lungsod nang magsimula ang malaking labanan. Kaya naman, ang ilang mga tao ay hindi sigurado tungkol sa labanang nakakapukaw ng kaluluwa na naganap sa Black Mountain Fortress noon. Nagkataon, ang pangalawang commander na ito, na tinawag na Heido, ay kagagaling lang sa ibang lugar ngayon. Sa makatuwid, hindi siya masyadong pamilyar kay Xiaoyan, at naramdaman lamang niya na pamilyar ang pangalang ito. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Heido habang pinagmamasdan niya ang mga yapot ni Xiaoyan na patuloy na patungo sa pintuan ng bakuran matapos na piliting paatras silang dalawa. Bigla siyang sumigaw at ang makapangyarihang Dao Qi ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Kumalat din ang kanyang makapangyarihang aura, dahilan upang magmadaling umatras ang mga nakapaligid na nagmamasid sa mga eksperto ng taong ahas. Walang pakialam ang tingin ni Xiaoyan habang nakatingin kay Heido, na pinakawalan ang kanyang Dao Qi. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Isang jade green na apoy ang dahan-daang bumangon mula sa kanyang katawan. Qi. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang tumunog nang si Xiaoyan ay umiikot sa glazed lotus heart flame. Isang berdeng anino ang agad na sumilay sa kalangitan. Sa wakas ay bumasag ito sa dibdib ni Heido sa paraang parang kidlat. Ang huli ay nagpakawala ng mahinang ungol bago ang kanyang kumakalat na Dao Qi ay mabilis na nawala. Ang berdeng anino ay dahan-daang dumapo sa lupa pagkatapos ng pag-ataking iyon, na naging isang berdeng sanga. Bahagyang nagulat si Xiaoyan habang nakatingin sa sanga na ito. Sino pa sa loob ng tribo ng taong ahas kundi si Medusa ang maaaring gumamit ng sanga ng puno para puwersahin ang isang piling dawhang. Mubasi, Heido, kayong dalawa ay tila patuloy na nililigawan nitong Reyna kamakailan. Isang malamig na sigaw ang mabilis na napawi, na naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ni Heido at Mubasi.
Nagmamadali silang yumuko sa lupa. Nakarinig sila ng bahagyang galit sa mga salita ni Medusa. Si Xiaoyan ay isang VIP ng ating tribo ng taong ahas. Kung sino man ang maglakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, huwag sisihin ang reyna na ito sa paglilingkod sa iyo ng mga patakaran ng tribo. Nagkatinginan ang mga eksperto ng tribo ng taong ahas na naruroon nang marinig nila ang mga salita ni Medusa. Walang inaasahan na talagang magiging napaka-protective niya kay Xiaoyan. Totoo ba ang sinabi ng mga elder? Napakaraming lalaking taong ahas ang nagbigay ng inggit at paninibugho kay Xiaoyan nang maisip nila ito. Si Medusa ay isang hindi malalabag na babaeng Diyos sa puso ng maraming tao sa loob ng tribo ng taong ahas. Gayunpaman, hindi inaasahan na ang babaeng bathala sa kanilang mga puso ay talagang magiging galit na galit dahil sa isang tao. Nagdulot talaga ito ng ilang selos. Battle Through the Heavens. Kabanata 778. Kalusugan ng isang pag-aalaga. Sa utos ni Medusa, natural na wala ng taong ahas na pigilan si Xiaoyan. Kaya naman, umalis siya sa lugar kung saan naninirahan ang mga taong ahas walang sagabal habang nakakaramdam ng kawalan. Nang makalabas siya sa isolation line at marinig ang mga boses ng tao na muling tumaas sa labas ng mundo, sa wakas ay nagsimulang kumalma ang kaguluhan sa kanyang isipan. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Naalala niya ang bahagyang sama ng loob ni Medusa kanina at hindi siya nagpakilala kahit na siya ay umalis. Tila ang mga ekspresyon niya kanina ay nagdulot ng kaunting galit sa kanyang puso. Ugh! Anong bastos? Tinapik ni Xiaoyan ang kanyang ulo at bumantong hininga habang pinapagalitan ang sarili na may mapait na ngiti. Mas lalo siyang nag-alinlangan at mas nahirapang tanggapin ang ganitong bagay kumpara sa babaeng side. Bukod dito, responsibilidad niya ang bagay na ito kahit paano niya ito ilagay. Hindi inaasahan na nauwi sa pagbuka ng bibig ni Medusa at pagbigkas ng mga katagang parang palakihin niyang mag-isa ang bata kapag ito ay isilang. Kahit na siya at ang tribo ng taong ahas ay maaaring umaasa na ito ang nangyari, ang batang ito sa huli ay magkakaroon ng dugo ng Shao Clan kung sakaling totoo ang bagay na ito. Naglakas loob ba talaga siyang baliwalain ito? Si Xiaoyan ay hindi isang cold-blooded na tao. Hindi siya masyadong nag-alinlangan bago niya piniling gawin ang pinakamataas na grado na secret technique na pinakakapaki-pakinabang sa sanggol ng hilingin sa kanya ng First Elder na pinuhin ang isa pang medicinal pill. Kahit anong sabihin ng isa, bloodline niya ang baby. Paanong hindi niya maibibigay dito ang pinakamagagandang bagay? Gayunpaman, ang balitang ito ay biglang dumating, sinisira ang lahat ng karaniwang kalmado ni Xiaoyan. Kaya naman, ang mga salitang sinabi niya ay hindi sinasadyang lumitaw na medyo masakit. Hihingi ako ng paumanhin sa susunod na pagkikita natin. Lumingon si Xiaoyan at tumingin sa paligid ng lugar na ito habang bumubulong sa kanyang puso. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang umalis. Nakipagkita si Xiaoyan kina Xiaoding, Hai Badong, at ang iba pa pagkatapos niyang bumalik sa dibisyon ng Yan Alliance na matatagpuan sa Black Mountain Fortress. Nakipag-usap sila bago nagpasya na isabatas nila ang pagpatay bukas. Pagkatapos ng lahat, may kaunting oras na natitira. Kapag ang Gold Geese Sect at ang pangunahing lakas ng Mulan Valley ay nakapaghatid ng ilang pambihirang medicinal pill, ang dalawang piling Dao Zhang ay maaaring makabawi ng kaunting lakas. Medyo mahirap ang pagpatay sa kanila sa oras na iyon. Saglit na nag-isip si Xiaoyan pagkatapos magdesisyon ng oras para umatake. Pagkatapos nito, nakahanap siya ng isang silid at nagsimulang ayusin ang kanyang aura ng kaunti. Hindi niya sinabi kay Xiaoding ang tungkol kay Medusa. Alam niya na dahil sa karakter ni Kuya, malamang na masasabik ang huli kung malaman niyang ang sinapupunan ni Medusa ay maaaring may bloodline ng Shao Clan. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay na ito ay hindi pa matiyak. Kung ito nga ay isang pagkakamali lamang pagdating ng panahon, ito ay magiging sanhi lamang ng pagkasabik ng mga tao ng walang dahilan. Sa makatuwid, binalak niyang ipaalam lamang ito kay Xiaoding at sa iba pa kapag nakumpirma na ang bagay na ito. Ang unang bagay na ginawa ni Xiaoyan sa loob ng secret chamber ay ang kumuha ng Heaven Soul Blood Bone Pill na formula ng gamot na ibinigay sa kanya ng First Elder mula sa tribo ng taong ahas. Pagkatapos nito, sinimulan niya itong maingat na basahin.
Ang formula ng gamot ng ganitong uri ng Heaven Soul Blood Bone Pill ay medyo kakaiba. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang isang hindi pa isinisilang na sanggol na mahiram ang purong nakapagpapagaling na lakas upang mabuksan at mapalawak pa ang ilang mga ugat sa loob ng kanilang mga katawan habang nasa sinapupunan pa ng kanilang ina. Sa ganitong paraan, makakamit ng sanggol ang dobleng epekto sa kalahati ng pagsisikap kapag ito ay nagsanay pagkatapos maipanganak. Dahil sa pagiging natural nito, ang sanggol ay magkakaroon ng mas madaling panahon sa pagsasanay ng anumang uri ng Chi method. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay walang alinlangan na hindi mabibili sa ilang mga sekta o angkan na may napakalakas na lakas. Hangga't taglay nila ito, magagawa nilang paulit-ulit na magayos ng mga henyo sa pagsasanay na may mga natatanging talento. Nakakita si Xiaoyan ng isa o dalawang uri ng formula ng gamot na katulad ng Heaven Soul Blood Bone Pill sa mga formula ng gamot na iniwan ni Yao Lao. Gayunpaman, kulang sila ng isang nangingibabaw na pakiramdam kung ihahambing sa huli. Hindi alam ni Xiaoyan kung saan nakuha ng Snake People Tribe ang naturang formula na panggamot. Kung ito ay ilalabas, tiyak na magdudulot ito ng paninibugho ng napakaraming makapangyarihang paksayon. Pagkatapos ng lahat, hangga't mayroon ang isang tao ng bagay na ito, maaari itong magbigay sa isa ng walang katapusang halaga ng natitirang dugo. Nagtaglay ito ng pang-akit na mahirap para sa anumang uri ng mga paksayon. Bagamat mahalaga ang formula ng gamot na ito, ang lakas ng panggamot nitong Heaven Soul Blood Bone Pill ay medyo nakakapanghina. Ang isang ordinaryong hindi pa isinisilang na sanggol ay malamang na mahihirapang tiisin ang pagpasok ng nakapagpapagaling na lakas na ito. Gayunpaman, maswerte na ang Medusa bloodline ay nagtataglay ng malabong sinaunang bloodline. Ang sanggol ay maaaring makatiis ng kaunti sa ganitong uri ng labis na lakas ng gamot dahil sa linya ng dugo na iyon. Tier 7. Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang marahang nilalaro ang scroll sa kanyang kamay. Ang ganitong uri ng misteryosong tableta na nagtataglay ng kakayahang baguhin ang konstitusyon ng isang tao ay napakahirap pinuhin. Ang mga pagkakataong mab-I-go nito ay napakataas din. Bukod dito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang isang panggamot na tableta ng tier na ito ay may pagkakataon na pukawin ang natural na enerhiya kapag ito ay nabuo sa loob ng kaldero bago tuluyang umakit ng isang sakuna sa kidlat. Ang ganitong uri ng sakuna sa kidlat ay tinatawag ding pill calamity sa loob ng Alchemist World. Ang lakas nito ay napakahusay at ang isa ay maaaring mamatay sa isang nawasak na tableta kung hindi mag-iingat. Kaya naman, kahit na ang ilang mga alchemist na may kakayahang magpino ng isang tier 7 medicinal pill ay susubukan na maiwasan ang pagpino sa ganitong uri ng medicinal pill na maaaring makaakit ng isang pill calamity. Mula dito, maaari ding hulaan kung bakit ang tribo ng taong ahas ay hindi nakakuha ng Heaven Soul Blood Bone Pill pagkatapos ng maraming taon. Ang formula na ito ay hindi lamang isang bagay ng pangangalap ng mga sangkap na panggamot. Kinailangan din ng isa na makahanap ng isang mataas na tier alchemist na may kakayahan at lakas ng loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mapino ito. Ang isang alchemist na may kakayahang magpino ng ganitong uri ng medicinal pill ay maaaring ituring na isang tao sa Grandmaster class kahit sa buong kontinente ng Daochi. Sino ang magsasapanganib na tamaan ng kidlat para tulungan ang isang tao na pinuhin ang ganitong uri ng tabletang panggamot ng walang bayad? Napakahalaga ng kanilang buhay. Ang mga sangkap na panggamot na kailangan nito ay medyo mahirap din. Gayunpaman, maswerte na mayroong 2 taong yugto ng panahon. Posibleng dahan-dahan ang mga bagay-bagay. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Maingat niyang inimbak ng maayos ang formula ng gamot na ito bago nag-isip sandali. Gumalaw ang kanyang kamay at naglabas siya ng pulang dugo na scroll mula sa loob ng kanyang storage ring. Ilang madilim na lamig ang lumabas sa sandaling lumitaw ang scroll na ito. Nakapagtataka na ang formula ng gamot para sa life-devouring pill na swerteng nakuha ni Xiao Li mula sa malalalim na kabundukan sa loob ng Black Corner region noon. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa formula ng gamot na ito. Ang kanyang ekspresyon ay medyo malamig at mabagsik. Bagamat mabilis ang takbo ng pag-unlad ng kasalukuyang Yan Alliance, medyo mahina pa rin ito kung ikukumpara sa mga paksayon tulad ng Poison Sect at Gold Geese Sect. Ito ay hindi lamang sa mga tuntunin ng pinakamataas na eksperto.
Ito ay mas kitang-kita sa mga tuntunin ng pangunahing lakas. Gayunpaman, paano mangyayari ang pag-aayos ng isang pangunahing lakas ng mga eksperto, na kayang hawakan ang kanilang sarili, sa loob ng maikling panahon? Sa mga ganitong pagkakataon, ang Life Devouring Pill ang magiging pinakamabilis na shortcut. Siyempre, alam din ni Xiaoyan ang side effect ng Life Devouring Pill. Ang bagay na ito ay isang bagay na napag-usapan din niya kina Xiaoding, Hai Badong, at ang mga Yan Alliance elders. Lahat sila ay nagkakaisa na nagpasya na ito ay pinakamahusay na sila ay tunay na lumikha ng isang grupo ng mga mandirigma na walang takot na mamatay na ganap na tapat sa Yan Alliance. Bagamat maaari lamang silang magkaroon ng 3 taon na habang buhay bilang resulta nito, lahat sila ay nagtitiwala na tiyak na makukuha nila ang Yan Alliance upang maging isa sa pinakamakapangyarihang paksayon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon hanggat maaari nilang tiisin ang 3 taon na ito. Ito ay maaaring medyo madyugaw ngunit ang implikasyon ng Yan Alliance ay masyadong malaki. Isang halimbawa ang labanang ito. Kung hindi nagmadali si Xiaoyan sa isang mahalagang punto ng oras, malamang na ang buong Jiama Empire ay naalis na. Sa oras na iyon, isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang nawalan ng buhay. Kung nais ng isang tao na protektahan ang higit pang mga tao, natural lamang na mayroong sakripisyo ng isang maliit na grupo ng mga tao. Pagkatapos lutisin ang bagay na ito, ibibigay ko ang formula sa gamot na ito kay Kuya bago palihim na magpadala ng mga alchemist para pinuhin sila. Ang aktwal na death squad ay maaari lamang ipaubaya kay Kuya at sa iba pa upang magpasya. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay dapat na maging ganap na tapat. Hanggat maaari tayong magkaroon ng isang grupo ng dawang class death fighter, ang Yan Alliance ay maituturing na tunay na magkaroon ng imperyo ay hindi mali ang katayuan. Hilagang kanlurang rehiyon sa hinaharap. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Same time na ibinalik ni Xiaoyan ang formula ng gamot na ito sa kanyang singsing habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya nang magsimulang mabuo ang mga handsil. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napapikit nang pumasok siya sa kondisyon ng pagsasanay. Mula nang siya ay pumasok sa klase ng Daowang at umalis sa maliit na lambak ng bundok, si Xiaoyan ay hindi kailanman tunay na kumalma upang magsanay. Ang malaking labanan mula sa ilang taon na ang nakakaraan ay naging sanhi din sa kanya upang laging tensyonado, hindi nangangahas na magpahinga kahit kaunti. Ngayon lang natapos ni Xiaoyan ang bagay na ito ay nagkaroon siya ng oras na tahimik na alagaan ang kanyang katawan. Ang hangin sa loob ng silid ay nagsimulang mag-iba ng bahagya matapos pumasok si Xiaoyan sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Lumitaw ang mga alon ng natural na enerhiya. Pagkatapos nito, sila ay naging 2 maliliit na makukulay na ahas na pumasok sa kanyang mga butas ng ilong. Pagkatapos nito, mabilis silang napino ng 2 uri ng heavenly flame sa loob ng kanyang katawan bago naging mga hibla ng purong Daoqi na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa huli, ang Daoqi ay naasimilasyon sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang labanang ito sa 2 piling Daozang sa isang araw ay labis na napagod kay Xiaoyan. Ito ay lalo na noong siya ay nagpakawala ng isang nakakatakot na galaw tulad ng 3 kulay na Angry Buddha Lotus Flame. Hindi lamang nito lubos na naubos ang kanyang Daoqi ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay naging mas mahina rin bilang resulta. Gayunpaman, maswerte na ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang bilis ng kanyang paggaling ay lubos na kasiya siya. Kaya naman, ang kanyang pagod na espiritual na lakas ay automatikong nakabawi sa loob ng ilang araw. Matapos gamitin ang Angry Buddha Lotus Flame ng maraming beses, mahinang naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang espiritual na lakas ay tila naging mas malambot. Napuno ito ng higit na lakas sa panahon ng recovery cycle pagkatapos ng ganitong uri ng pagkahapok. Ang kanyang espiritual na pagdama ay naging mas matalas din kaysa dati dahil dito. Tahimik na nagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa gitna ng kapuruhan na ito. Sa oras na umalis si Xiaoyan mula sa training mode na ito, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumama sa silid mula sa isang maliit na bintana. Ang mga sinag ay nag-iwan ng maraming liwanag na lugar sa lupa. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata.
Isang medyo maputi at mainit na aura ang lumabas mula kay Xiaoyan. Nagliwanag din ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Isang mainit na apoy ang kumikislap sa kanyang maitim na mga mata bago unti-unting naglaho makalipas ang ilang sandali. Ang labanan ay talagang shortcut upang itaas ang antas ng isang tao. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang. Nararamdaman niya na bahagyang bumuti ang kanyang lakas pagkatapos ng labanan kay Yan Luotian at sa tatlong Mulan Elder. Ang kasalukuyang siya ay ganap na na-stabilize sa 1-star na antas ng Dao Huang. Isang buwan na lang ang nakakaraan mula nang siya ay pumasok sa klase ng Dao Huang. Ang ganitong bilis ay itinuturing na mabilis. Ngayon, oras na para kumilos. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kulay abong piraso ng jade sa kamay ni Xiaoyan. Bahagyang gumalaw ang sulok ng kanyang bibig nang sumili ang medyo madilim at malamig na ngiti. Battle Through the Heavens. Kabanata 779. Operasyon. Ang mga figure ng tao ay nakakalat sa tuktok ng isang maliit na tuktok ng bundok na hindi kalayuan sa Black Mountain Fortress. Gayunpaman, walang abnormal na tunog ang naruroon. Tahimik na nakaupo ang lahat na naka-cross-legged sa lupa. Ang kanilang malalakas na aura ay pinigilan sa pinakamahinang antas. Si Xiaoyan, Xiaoding, Hai Badong ay nakatayong magkatabi sa tuktok ng bundok habang nakikipag-usap sa mahinang boses. Hindi pa ba dumating si Medusa? Bahagyang nagkunot ang kilay ni Hai Badong at tumingin sa direksyon ng Black Mountain Fortress habang nakikipag-chat siya. Naipaalam ko na sa kanya. Sa tingin ko dapat niyang pagsamahin ang mga eksperto mula sa tribo ng taong ahas. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita, isang rumaragasang tunog ang biglang nalipat mula sa langit. Isang malaking grupo ng mga figure ang sumugod. Makalipas ang ilang paghinga, lumitaw sila sa hangin sa itaas ng tuktok ng bundok bago sila dahan-dahang bumaba. Ang figure ng tao na lumitaw ay natural na mga eksperto mula sa tribo ng taong ahas. Ang kanilang pinuno ay si Medusa. Nakahinga ng maluwag si Hai Badong at ang iba pa nang makita nilang lumitaw si Medusa. Kung ang pagpaslang na ito ay kulang sa kanyang presensya, wala na itong kahulugan. Sa lakas lamang ni Xiaoyan, ang panganib na makapasok sa lugar kung saan nagtipon ang tatlong alyansa ng hukbo ay walang alinlangan na tataas. Ang malabong mga mata ni Medusa ay huminto sa katawan ni Xiaoyan habang siya ay lumapag. Pagkatapos nito, pumunta sila kay Hai Badong at sa iba pa habang ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin. Umalis na tayo kung handa tayong lahat. Bahagyang tumango si Xiaoding. Sinabi niya ang kanyang mga saloobin. Ang pagpatay sa pagkakataong ito ay susunod sa aming orihinal na plano. Ang ikatlong kapatid na lalaki at si Medusa ay magpapalusot sa lungsod at makakahanap ng pagkakataon na patayin si Yan Luotian at ang tatlong Mulan Elder. Kung matuklasan ang iyong mga landas o mabaygo ang iyong pagpatay, si Hai Badong at ang iba pang nagtatago sa labas ay haantong sa mga tao na iligtas ka. Sa oras na iyon, talagang imposibleng sirain natin ang mga taong iyon. Kung tayo ay talagang imposibleng sirain ang mga taong iyon, kung tayo ay talagang imposibleng masira ang mga pagkakataong iyon, kung tayo ay talagang imposibleng sirain ang mga taong iyon. Bawiin muna natin. Tumango ang lahat pagkatapos marinig ito. Hihihi. Kung ganoon, tahimik naming hihintayin ang mabuting balita sa Black Mountain Fortress. Napangiti din si Xiaoding nang makita ito. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa lahat habang nagsasalita. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Pagkatapos nito, ang kanyang tingin ay lumingon kay Medusa. Saglit na nagsalubong ang kanilang mga tingin bago ito iniwas agad ng huli. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang makita ang ugali nito. Ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay lumawak. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at nanguna sa pag-akyat sa langit. Ang maraming eksperto sa Yan Alliance sa lupa ay mabilis na ipinatawag din ang kanilang mga pakpak ng Daochi. Nagmamadali silang sumunod matapos makitang nagsimulang kumilos si Xiaoyan. Umalis na rin tayo. Tandaan, lahat kayo ay makikinig sa utos ni Hai Badong pagkatapos kung makapasok sa lungsod. Hindi mo siya maaaring suwayan. Kung may mali sa kalagitnaan,
Huwag mong sisihin ang reyna na ito sa paglilingkod sa iyo ayon sa mga alituntunin ng angkan. Lumingon si Medusa at mahinang nagsalita sa maraming eksperto sa loob ng angkan. Ang taong nasa harapan ng mga eksperto mula sa tribo ng taong ahas ay ang pangalawang commander na si Heido na may ilang salungatan kay Xiaoyan. Gayunpaman, nagmamadali siyang tumango nang marinig ang mga salita ni Medusa. Ang prestihiyo ni Medusa sa loob ng tribo ng taong ahas ay isang bagay na walang nang ahas na hamanin. Bahagyang tumango lamang si Medusa matapos itong makita. Gumalaw ang kanyang katawan at bumangon ito sa hangin nang hindi nanghihiram ng anumang panlabas na lakas. Pagkatapos nito, sa wakas ay nag-transform ito sa isang sinag ng liwanag na sumunod kay Xiaoyan at sa iba pang nasa harapan. Ang mga eksperto mula sa snake tribo ng taong ahas sa likod niya ay mabilis ding sumunod. Maaaring pansamantalang bumalik ang tatlong malalaking imperyo sa ilalim ng utos ng Little Fairy Doctor, ngunit hindi ito tuluyang umatras. Sa halip, lahat sila ay nagtipon sa isang lungsod sa hangganan na nag-uugnay sa Chuyon Empire sa Jiama Empire. Handa silang maglunsad ng isa pang pag-atake anumang oras at lumunin ang Jiama Empire ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ito ay tulad ng sinabi ng Little Fairy Doctor. Bagamat nagtataglay siya ng diktadore sa loob ng Poison Sect at hindi maraming tao ang nangahas na tanungin ang kanyang mga salita sa loob ng buong Chuyon Empire, ang Gold Geese Sect at ang Mulan Valley ay hindi mga paksayon na nagmula sa Chuyon Empire. Bukod dito, ang kabuuang lakas ng dalawang paksayon na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Poison Sect. Ang dalawang malalaking sekta ay orihinal na handang magpadala ng mga sundalo at eksperto para talunin ang Jiama Empire dahil gusto nilang makuha ang isang bahagi ng teritoryo nito. Gayunpaman, ang Little Fairy Doctor ay talagang nagpasya na sumuko sa pag-atake pagkatapos na umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Ang dalawang sekta ay natural na labis na hindi nasisiyahan. Bagamat si Yan Luotian at ang tatlong Mulan Elder ay malubhang nasugatan, sa sandaling dumating ang Essence Strength Reinforcements mula sa dalawang sekta at naghatid ng ilang high-tier healing medicine, natural na maibabalik ng dalawa sa kanila ang kanilang lakas ng mabilis. Sa oras na iyon, muli silang magiging isang napakahusay na lakas. Hindi imposible para sa kanila na sirain ang Jiama Empire at ang Yan Alliance. Sa pag-asang ito, natural lamang na ang dalawang sekta ay hindi gustong bawiin ang kanilang mga hukbo sa sandaling ito. Kaya naman, ang tatlong partido ay kasalukuyang nagtatalo ng mapait sa isa't isa, na naging dahilan upang makaramdam ng sakit ng ulo ang Little Fairy Doctor. Sa bagay, masyadong biglaan ang pag-withdraw ng tropa sa pagkakataong ito. Hindi lamang ito tinutulan ng dalawang sekta kundi maging ang Poison Sect at ang Chuyon Empire ay mayroon ding ilang oposisyon. Gayunpaman, dahil sa kanyang reputasyon, walang nang-ahas na magbigay ng boses dito. Kaya naman, kahit na nagpa siya ang Little Fairy Doctor na bawiin ang hukbo, ang panganib na kinakaharap ng Jiama Empire at ng Yan Alliance ay hindi pa ganap na naresolba. Hanggat nariyan si Yan Luotian at ang tatlong Mulan Elder, malamang na hindi susuko ang Gold Geese Sect at ang Mulan Valley. Sa makatuwid, ang dalawang taong ito ay dapat na maalis. Ang kasalukuyang sandali na ito ay ang pinakamagandang pagkakataon na mag-strike. Ang hangganan ng lungsod kung saan nananatili ang tatlong alyansa ng bansa ay 50 higit sa kilometro lamang mula sa Black Mountain Fortress. Sa bilis ni Xiaoyan at ng iba pa, unti-unti silang nakarating sa kanilang destinasyon sa loob ng isang oras. Ito ay isang maliit na depresyon sa kabundukan na hindi kalayuan sa lungsod. Ang Yan Alliance at ang tribo ng taong ahas ay nagsimulang mabilis na bumaba habang sila ay medyo malayo pa sa lungsod dahil sila ay nag-aalala na ang mga eksperto sa loob ng lungsod ay makatuklas ng isang malaking bilang ng mga aura. Tahimik silang pumasok sa kagubatan bago naglakad patungo sa isang nakatagong depresyon sa kabundukan. Walang kumilos kaagad pagkatapos nilang maglakad papunta sa kanilang destinasyon. Sa halip, lahat sila ay nagsimulang tahimik na ayusin ang kanilang aura sa ilalim ng pag-aayos ni Xiaoyan, ginagawa ang kanilang makakaya upang itaas ang kanilang kalagayan sa pinakamainam nito. Ang mga tingin ni Xiaoyan ay nagkataon na nakita ang lungsod na hindi kalayuan sa tuktok ng isang puno na matatagpuan sa maliit na depresyon na ito sa pagitan ng mga bundok.
Nakikita niya na ang lungsod ay natatakpan ng mga sundalong nagpapatrolya parot par ito. Bukod dito, paminsan-minsan ay mayroong ekspertong dawwangs na lilipad sa intersecting na paraan sa kalangitan. Ang anumang hindi pangkaraniwang aktibidad ay unang makikita ng mga taong ito na nasa taas ng langit. Talagang mahigpit ang depensa ng lugar na ito. Mukhang handa na ang kabilang partido. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang mga ekspertong ang dawang na nagpapatrolya. Napaawang ang bibig niya at medyo nahihirapan habang nagsasalita. Hindi ba't ang Little Fairy Doctor na iyon ay nagbigay sa iyo ng Jade Plate? Natural na tatanggalin niya ang ilan sa mga depensa kapag nasira mo ito. Gayunpaman, para sa akin, ang mga nagpapatrolya ay malinaw na hindi lamang mga eksperto mula sa Poison Sect. Kahit na kaya niyang tanggalin ang ilang mga depensa, maaari lamang niyang ilipat ang mga eksperto mula sa Poison Sect palayo. Ang mga eksperto mula sa kanilang lugar na Mulan Valley ay gaganap pa rin at ang kanilang Mulan Valley Sect at masigasig na lugar. Isang mahinang boses ang ipinadala mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Xiaoyan para malaman na siguradong Medusa iyon. Oo, ngunit walang pagpipilian. Ang ganitong uri ng bagay ay orihinal na nagdulot ng ilang panganib. Kikilos tayo kapag sumapit ang gabi. Dahil sa lakas nating dalawa, malamang na napakahirap na matuklasan tayo kahit na may mga dalubhasang dawang na nagpapatrolya basta't maingat tayo. Tumanggaw si Xiaoyan at marahang sumagot. Isang mahinang oo na tunog ang lumabas sa kanyang likuran. Maliwanag, walang ibang opinyon si Medusa. Mabilis na kinuha ni Xiaoyan ang kulay abo na piraso ng jade mula sa kanyang storage ring matapos itong marinig. Pagkatapos nito, sinira niya ito bago tinapik ang kanyang mga kamay habang nakangiting sinabi. Ngayon, dapat tayong maghintay hanggang sumapit ang gabi. Ibinaling niya ang kanyang ulo habang nagsasalita at tiningnan ang nakakabighaning magandang mukha na nagbigay sa isa ng malamig na pakiramdam. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, bigla siyang bamulong. Iyon. Pasensya na sa kahapon. Nagulat din si Medusa nang marinig niya ito. Ang mga mata na puno ng pang-akit ay tumama kay Xiaoyan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita si Xiaoyan sa ganoong paraan mula nang makilala niya ito. Marunong ka rin humingi ng pasensya. Ha? Bahagyang ibinaba ni Medusa ang mukha at nagsalita sa mahinang boses. Sa kabila ng pagsasalita sa ganitong paraan gamit ang kanyang bibig, kahit na siya ay hindi naramdaman na ang kanyang mukha ay bahagyang naging maamo. Maliwanag, ang paghingi ng tawad mula kay Xiaoyan ay talagang may epekto. Medyo awkward na ngumiti si Xiaoyan. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kasalukuyan akong hindi marunong magpino ng Heaven Soul Blood Bone Pill. Kapag napataas ko ng kaunti ang aking mga kasanayan sa pagpino, malamang na masisimulan ko na itong pinuhin. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Talagang magtatagumpay ako sa loob ng 2 taon. Tumanggaw si Medusa. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng kagalakan sa kanyang puso nang seryosohin ni Xiaoyan ang bagay na ito sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng emosyon ay medyo bihira para sa isang taong tulad niya. Ang huling natitirang thread ng sama ng loob ay ganap na nagkalat nang sabihin ni Xiaoyan ang mga salitang ito. Magsasalita pa lang sana si Medusa nang biglang tumaas ang kilay niya. Ang kanyang maselang kamay ay biglang ikan-away at isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas mula rito. Isang maitim na paniki ang nahuli sa kanyang kamay. Lumipat ang tingin niya dito at nakita niya na may hawak na maliit na reel ng papel sa mga kuko nito. Inalis ni Medusa ang reel ng papel at pinitik ang kanyang daliri, ipinadala ang paniki sa malalim na kagubatan. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang binuksan ito at marahang sinabi. Ito ay isang bagay na ipinadala ng Little Fairy Doctor. Ito ay mapa ng lungsod. Ipinapahiwatig nito ang posisyon kung saan matatagpuan ang Yanluo Tian at ang 3 Mulan Elders. Bahagyang natuwa si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig ito. Gamit ang mapa na ito, nililigtas nila ang pagsisikap ng random na paghahanap tungkol sa. Nagbigay nga ito ng malaking tulong sa kanilang layunin. Si Yanluo Tian ay nasa mid-northern area habang ang 3 Mulan Elder ay nasa kanluran. Mukhang kailangan nating maghiwalay at kumilos.
Ipinahayag ni Medusa ang kanyang mga iniisip. Kahit na si Yan Luo Tian ay malubhang nasugatan, siya ay isa pa ring elite na Daozang. Mahihirapan siyang harapin kung siya ay gumanti. Kaya, ipaubaya mo siya sa akin. Ang tatlong Mulan Elder ay nawalan ng isang miyembro. Dahil sa hindi niya paggamit ng Three Beast Savage skill, sila ay ordinaryong dalubhasa lamang na Daohuang. Kung gayon, ano ang dapat mong isipin para sa iyo na harapin ang problema? Oo. Mag-ingat ka. Medyo naantig si Xiaoyan nang makita niyang ipinamahagi ni Medusa ang pinakamapanganib na trabaho sa kanyang sarili. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Kung ganoon, isang ngiti ang pinakawalan ni Medusa. Ang kanyang malaepiphyllum na ngiti ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Maghintay tayo hanggang sa lumubog ang gabi. Battle Through the Heavens. Kabanata 780. Assassinate. Tahimik na dumating ang kalangitan sa gabi habang naghihintay si Xiaoyan at ang iba pa. Ang maliit na depresyon sa kabundukan na tinago ng kagubatan ay nagbuga ng bahagyang aktibidad ng dahan-daang umakyat sa kalangitan ang gasuklay na buwan. Old High, lahat kayo ay hindi kailangang magpakita kung ang pagpaslang na ito ay magpapatuloy ng maayos. Kung may anumang hindi inaasahang pagbabago na magaganap sa panahon ng operasyon, kakailanganin namin kayong lahat na tanggapin kami. Lumingon si Xiaoyan, tumingin kay Hai Badong, at nagsalita sa malalim na boses matapos makumplito ang kanyang paghahanda sa Medusa. Oo, tumango si Hai Badong. Seryoso ang kanyang mukha habang sinabing, mag-ingat ka, patuloy kong susubaybayan ang sitwasyon sa lungsod. Ngumiti si Xiaoyan. Bahagya siyang tumango bago tumalikod habang bumubulong kay Medusa. Tara na. Tumango si Medusa, na nagpalit na ng isang set ng itim na damit, nang marinig ito. Pagkatapos nito, ginalaw niya ang kanyang katawan at nagpakita sa hangin. Tumingin siya sa malayong lungsod, na nanatili pa rin ang mahigpit na depensa kahit na natatakpan ng kalangitan sa gabi. Hindi ginamit ni Xiaoyan ang kanyang Dao Chi Wings dahil natatakot siyang makaakit ng labis na atensyon. Sa halip, ipinatawag niya ang Purple Cloud Wings, na matagal na niyang hindi ginagamit. Bagamat ang bilis ng Purple Cloud Wings ay hindi may kukumpara sa mga pakpak ng Dao Chi, ito ay higit na nakahihigit dahil hindi ito masyadong kapansin-pansin sa gabi. Sa pagkakataong ito, sila ay patungo sa pagpatay at hindi para hayagang pasukin ang lungsod upang kontrolin ito. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang Purple Cloud Wings habang ang kanyang katawan ay mabilis na umangat sa hangin. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Medusa bago bahagyang tumango. Nag-transform silang dalawa sa mga itim na figure na sumugod patungo sa lungsod sa ilalim ng takip ng kalangitan sa gabi. Sa bilis ng dalawa, lumitaw sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa pader ng lungsod sa loob ng ilang paghinga. Mahigit sa kalahati ng mga dalubhasang dawang na nagpapatrolya sa lugar ay inilipat na. Maaaring marami ang mga ordinaryong sundalong naiwan, ngunit wala silang anumang banta kina Xiaoyan at Medusa. Tahimik na nakatayo sa dilim ang kanilang dalawang figure. Ang kanilang mga katawan ay naging mga itim na linya na sumugod sa lungsod sa paraang parang kidlat sa sandaling nalikha ang isang bakanteng espasyo nang mag-cross ang dalawang ekspertong si Dawang. Sa wakas, gumalaw ang kanilang mga katawan at sila ay kumislap sa anino ng isang gusali. Maghihiwalay tayo dito. Tandaan, umalis ka kaagad kapag nagtagumpay ka. Magkikita tayo sa Black Mountain Fortress pagkatapos nito. Sinulyapan ni Xiaoyan ang mga figure ng tao na random na lumipad sa itaas sa kalangitan. Pinigilan niya ang boses at mamulong sa tenga ni Medusa. Medyo nag-alinlangan si Medusa nang marinig niya ito. Natural na walang gaanong problema para sa kanya na umalis. Gayunpaman, kapag si Xiaoyan ay napalibutan ng maraming eksperto, magkakaroon ng ilang panganib sa kanyang pagtatangka na tumakas. Hihihi. Relax. Bagamat hindi ako isang Daozang, walang maraming Dawang na makakapidyo sa akin kung gusto ko talagang tumakas. Mukhang naramdaman ni Xiaoyan ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Medusa habang bahagyang ngumiti at mamulong. Oo. Mag-ingat ka. Agad na nagsalita si Medusa ng mahina habang tumatango nang marinig niyang nagsalita si Xiaoyan. Oo. Muling tumango si Medusa.
hindi na siya nagpaliban pa pagkatapos tumango muli. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata sa langit sa itaas bago gumalaw ang kanyang katawan at naging malabong itim na anino na sumugod sa lungsod sa paraang parang kidlat. Pinaalis ng mga mata ni Xiaoyan si Medusa habang tahimik na nawala ang kanyang katawan sa kadiliman. Isang mahinang buntong hininga din ang pinakawalan niya. Matapos makuha ang kanyang mga bearings, lumipad siya sa kabilang direksyon ng Medusa. Ang Little Fairy Doctor, na naka-cross-leg sa bubong ng isang maluwang na gusali na matatagpuan sa gitna ng lungsod, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang kulay abulilang mga mata. Lumipat ang kanyang tingin sa direksyon kung saan naroon sina Medusa at Xiaoyan. Agad niyang ibinaba ang kanyang mukha at mahinang nagsalita sa kanyang sarili. Nagawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin. Nasa inyong lahat na gawin itong magtagumpay. Ang kampo ng Mulan Valley ay matatagpuan sa isang lugar na malapit sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kung ikukumpara sa iba pang madilim na rehiyon ng lungsod, maliwanag pa rin ang lugar na ito kahit malalim na ang gabi. Ang mga ganap na armadong sundalo ay nagpapatrolya sa buong lugar. Ang ekspertong Dawangs ay paulit-ulit na lumipad sa itaas sa himpapawid. Ang isang dalubhasa na may pambihirang paningin ay nagbabantay din mula sa matataas na tore sa kampo. Ang kanilang walang katulad na matalas na mga mata ay paulit-ulit na nagwawalis sa kadilimang nakapalibot sa kampo. Ang tunog ng alarma ng mga crossbow sa kanilang mga kamay ay handang bumaril anumang oras. Kung titignan ang masikip na depensa ng lugar na ito, halatang nagbabantay sila. Isang malabong figure ng tao ang biglang sumilay sa kadiliman sa loob ng kampo. Ang matangkad na kahoy na mukha na ginawa mula sa makapal, matatag na mga poste na gawa sa kahoy ay tahimik na natunaw at bumuo ng isang katamtamang laki ng butas. Ang kadiliman ay agad na kumawag at isang tao ang sumugod dito sa kakaibang paraan. Bagamat ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan, wala itong presensya ng isang tunay na piling tao na Daozang. Kaya naman, ang mga hakbang na ito sa seguridad ay hindi talaga nakaapekto kay Xiaoyan. Bagamat isa lamang siyang Daohuang, nagtataglay siya ng matinding espiritual na pagdama na nagbigay sa kanya ng pag-iintindi sa kinabukasan na nagbigay daan sa kanyang sarili na bawasan ang kanyang mga pagkakataong malantad. Ang mga sundalong nagpaparonda at ang mga kumikislap na figure ng tao sa himpapawid ay hindi nakadiscover ng isang itim na figure na mabilis na papalapit sa gitna ng kampo na may maliwanag na ilaw. Sa panahon na mabilis na pumasok si Xiaoyan sa kampo ng Mulan Valley, lumitaw na ang Medusa sa pinakamalalim na rehiyon ng Gold Geese Sect sa bubong ng isang napakamarangyang bulwagan na sumasakop sa napakalaking espasyo. Nilaybot ng mga mata ni Medusa ang lugar sa walang pakialam na paraan. Sinulyapan niya ang mga puwang sa pagitan ng mga tile. Narinig niya ang mga alon ng babae na umuungol na ipinadala mula sa loob pati na rin ang isang pamilyar na maalay na pagtawa ng lalaki. Lalong tumindi ang lamig sa mga mata niya. Matagal na niyang narinig na ang sect leader ng Gold Geese Sect ay labis na malabag, ngunit hindi niya inaasahan na makakahanap pa rin siya ng oras para sa ganoong pisikal na kasiyahan. Pinitik ni Medusa ang kanyang daliri, at isang maliit na hibla ng hindi pangkaraniwang mayaman na 7 kulay na enerhiya ay dahan-daang naipon sa dulo ng kanyang daliri. Naipon ang enerhiya sa dulo ng daliri ni Medusa, ngunit hindi siya agad kumilos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila pumasok sa kanyang estado ng pagsasanay. Ni Katie Ting nagalaw ang kanyang katawan habang ang enerhiya sa dulo ng kanyang daliri ay lalong lumalim. Isang totoong killing move lang ang kailangan. Ang isang assassin ay nangangailangan lamang ng isang strike. Kaya kailangan niyang abutin ang pinakamagandang pagkakataon. Isang tent na mas malaki pa sa ordinaryong tent ang nakatayo sa gitna ng campground ng Mulan Valley. Isang itim na figure ang tahimik na lumabas mula sa mga anino ng tent. Pinag-aralan ng mga mata ng figure ang tolda, at isang bahagyang init ang lumitaw sa hangin makalipas ang ilang sandali. Agad itong nagsiwalat ng napakaliit na butas sa malaking tent. Ang sitwasyon sa loob ng tent ay sumisipsip din sa kanyang mga mata. 3 matandang lalaki ang nakaupo sa loob ng maliwanag na tent na ito. Mula sa kanilang mga hitsura, sila ay natural na ang 3 Mulan Elders. Sa sandaling ito, silang 3 ay nakabuo ng isang tatsulok na hugis. Lahat ng mata nila ay mariing nakapikit.
Ang mga butas ng ilong nilang tatlo ay naglalabas ng pulang dugong enerhiya. Nanatili ang enerhiyang ito sa kanilang tatlo bago tuluyang pumasok sa matandang may pinakamahinang aura. Maliwanag, ang elder na ito ng Mulan Valley ay ang elder na may ulo ng tigre, na malubhang nasugatan ni Xiaoyan noong araw na iyon. Kung titingnan ang aksyon ng tatlong taong ito, parang nagpapagaling na sila. Ang Three Beast Savage skill na ito ay talagang mahiwaga. Talagang nakakapagpagaling ito sa isa't isa. Bukod dito, ang epekto nito ay medyo maganda. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamalalim na chi method ng Mulan Valley. Si Xiaoyan, na nagtatago sa kadiliman, ay hindi maiwasang magulat sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang gawin ng tatlong tao. Nakakuha din siya ng mas malaking opinyon sa Three Beast Savage skill. Kung ang Yan Alliance ay may mga eksperto na nagsasanay ng chi method na ito, hindi magiging maliit ang pagtaas ng lakas nito. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Unti-unti niyang kinalma ang sarili habang tahimik na umiikot ang Dao Qi sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang pagpapagaling sa loob ng tent ng humigit kumulang 10 minuto bago ito unti-unting huminto. Dahan-daang nagmulat ng mata ang tatlo. Paano ito? Bumuka ang bibig ng dalawa pang tao para magtanong. Nakahinga sila ng maluwag nang makita ang kulay dugong enerhiyang iyon na pumapasok sa katawan ng elder na may ulo ng tigre. Medyo naka-recover na ako. Gayunpaman, medyo malubha ang mga sugat ko. Malamang na makakapaghintay lang ako na may hatid ang Tier 6 medicinal pill mula sa Mulan Valley kung gusto kong gumaling ng buo. Malungkot ang mukha ng tigre-headed elder habang sumagot siya. Hindi inaasahan na talagang may taglay na taktika ang brat. Minamaliit talaga natin siya. Nakakunot ang noo ng isang Mulan elder habang nagsasalita. Nadihado lang tayo dahil nahuli tayo sa pagkakataong ito. At saka, ang Fire Lotus na ginamit niya laban kay Yan Luo Tian ay parang talagang nakakapagod din sa kanya. Imposibleng gumaling siya sa loob ng maikling panahon. Isang kasamaan ang bumungad sa mga mata ng may ulo ng tigre na elder habang sinabi niya. Kapag dumating ang mga elite na eksperto mula sa Mulan Valley, muli tayong sasama sa Gold Beast Sect, at sasabak tayo sa Yan Alliance hanggang sa damaloy ang kanilang dugo na parang ilog kahit na ang Poison Sect ay tumigil sa pakikilahok. Ang dalawa pang elder ay tumanggo rin ng may malungkot na mukha. Kung bumalik sila na walang dala mula sa kanilang pinagsamang pag-atake sa Jiama Empire, paano magkakaroon ng anumang mukha ang kanilang Mulan Valley na tatayo sa hilagang kanlurang rehiyong ito sa hinaharap? Tiyak na tatanggap sila ng maraming pangungutya kapag sila ay susunod na lumahok sa Factions Grand Meeting. Woo! Ang biglaang tunog ng isang matulis na sipol ay lumitaw ng tumanggo ang dalawa sa kanilang mga ulo. Isang nakakatalam na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong kampo. Ang mga ekspresyon ng tatlong Mulan Elder ay lubhang nagbago nang marinig nila ang sipol na ito. Hindi sila huminto. Sa halip, kumilos ang dalawa sa kanilang mga katawan upang protektahan ang nasugatan na elder na may ulo ng tigre sa likod nila. Nakatagilid ang tent at nabasag sa sandaling lumipat sila. Isang figure ng tao na ganap na natatakpan ng isang silver glow, dala ang isang matalim na hangin, ang sumugod palabas. Xiaoyan. Dumating ka talaga. Bahagyang nanliit ang mga mata ng tatlong Mulan elder habang nakatingin sa kulay pilak na figure ng tao na sumugod sa paraang parang kidlat. Agad silang sumigaw gamit ang mabagsik na boses. Kasabay nito, biglang lumundag ang makapangyarihang Dao Qi. Magkapit-bisig silang dalawa at marahas na naghampas-hampas sa maaliwalas na figure. Ang dalawang suntok ay may dalang mabangis na hangin. Sila ay kasing bilis ng kidlat at sa isang kisap mata, ang kanilang mga kamao ay bumagsak ng husto sa liwanag na figure. Qi. Ang magaan na figure ay nanginginig ng matindi nang makatanggap ng napakalakas na suntok. Kaagad itong nagkalat sa harap ng nabiglaang mga mata ng tatlong Mulan elders. Isang after image. Dahil nagkaroon na ng karanasan sa pakikipagpalitan ng suntok kay Xiaoyan, isang kidlat ang dumaan sa puso ng dalawang elder. Bigla nilang ibinaling ang kanilang mga katawan sa dismaya at nakita nila ang isang itim na figure na nakatayo sa tabi ng elder na may ulo ng tigre na parang multo. Ang malaagilan niyang kamay ay mahigpit na humawak sa leeg ng elder.
Hindi napigilan ng binata na nakasuot ng itim na ngiti ang dalawang tao nang makitang nakatingin sila sa kanila. Ang kanyang mapuputi at may kintab na ngipin ay nagdulot ng lamig sa kanilang katawan.